Alright mga kabayan, grabe guys. Bilyonaryo, Chavit Singson, may matinding palabog. Grabe suportado si PP Inday Sara sa 2028 presidential election. Grabe, nagdeklara na. Ayan guys, panoorin natin to kung paano siya nagpahayag. Po sa inyo lahat at gusto ko lang unang-una maliwanagan lahat. Maraming salamat sa inyo na gusto akong tumakbong Vice President. Hindi po ako tatakbong Vice President. Baka tatakbo kong senador kung hindi matanggal yung bangag ngayon. Kung matanggal, baka hindi ako tatakbo. Isa lang po ang salita ko. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya yung mga iboto nyo, yung mga hindi marunong magsinungaling, lalong-lalo na yung mga pinagtatakpan nila mga magnanakaw, yun ang pinakamasama, magnanakaw na rin sila. So maliwanag po na salamat, hindi po ako tatakbong vice. Susuporta ako kay Inday Sara sa pagtakbo ko dahil sasamahan ko siya. At para lumakas ang loob nyo, ano bang ginagawa nila ngayon kay Vice President Sara? Pilit nilang kinakasuhan dahil wala silang may laban kay BP Inday Sara. Safe na safe po siya. Hindi siya matatanggal sa Senado o mapaparusahan dahil sa mga bagong bayani natin na 13 na senador. Pero wala na yung isa, kakasuhan nila dahil takot sila kasuhan dito sa atin. Magandang batas natin. Insulto yan sa mga justices natin. Dadali mo yung isang tao sa ibang bansa para silang bahala. Bakit? Mahina ba sila? O hindi marunong mga justices natin? Kaya hindi dapat, meron ako naka-record na pagsasalita ni Bongbong Marcos. Ayaw niya yung ICC. Sinabi niya, ayaw niya ang ICC. Pero ginawa niya. Dahil si Tatay Digong ang unang nakapansin sa katiwalian sa GAA. Nung pinansin niya yun na. Pinahuli na siya, walang warrant of arrest. Pinili siya, kidnapping yun. Well, anyway, yun po ang ngayon po nangyayari sa ating bansa. Hindi nila matatanggal si Inday Sara para lumakas ang loob nyo. Kailangan nila 16 na boto. Saan sila kukuha ng 16 na boto? Kaya kako bayani at pagdasal natin ang mga bagong bayani ng 30 senador, 13 senators, tinanggalan na isa, 12 pa, 11 lang sila. Ang kailangan para i-convict si Inday Sara, mas kinakalukuhan yung mga sinasabi nila, 16. Saan sila magnanakaw ng 16? Yung 12 na titira, mas anong gawin sa amin, ikulong na kami lahat, hindi na sila babaliktad. Kaya suportahan natin ngayon yung 12, kinasuhan na lahat. Ako rin, kinasuhan ng palso. Abogado ni Atty. Wanson. Pinayalan ako ng plunder, available. Hindi naman ginagalaw dahil hindi totoo. So, kung gusto lang kulong, tuloy nila yun. Hindi totoo. Para lang masabi na may kaso ako. So, mga kapatid, kung ano man ang ginawa ko sa Region Man para sa ating mga kapatid na Muslim, gagawin ko po sa lahat ng bansa para sa mga Muslim. So, tignan nyo ang nangyayari. Maliwanag na sila nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito lang masasabi ko, may abogado dito. Kung totoo ang ombudsman, nagsabi sila na kakasuhan namin si Speaker Martin Romualdez na tumatayo
Dalawa ang mastermind, yung nakawan ng bayan. Martin Romualdez at Marcos. So natuwa kami nung sinabi ng ombudsman, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Uy. Good. Sumagot si Martin Romualdez, hindi ako bababa mag-isa. Ang rapid corruption, public works and highways, at saka sa taas, executive, si Marcos. Wala, tinuturo niya. So nung nagsalita, tahimik ang ombudsman, tahimik ang Martin, tahimik si Marcos. Dahil kung ituro niya, kasuhan nila si Martin, eto, kasama ko. Dahil sila dalawa ang mastermind. So, ang liwanag. Sila na nagdakaw, sila pa nagbibintang. Anong gobyerno ito? Hindi, ano? Wala nang batas. Wala na. Ngayon, gusto nila agawin yung Senado ulit. Kinakasuhan lahat. Sinabi, basta bumuta kayo sa amin, kumampi kayo, hindi kayo makakasuhan. Nung kumampi sila sa katotohanan, kinasuhan kagad sila, dami nila kinasuhan. So maliwanag mga kaibigan na sila, walang iba, ang may kagagawan nitong malaking nakawan ng bayan. Pera ng bayan. Grabe. Matagal ko lang sinasabi, imbestigahan nyo sa distrito o probinsya ni Bongbong Marcos. Pupunta sila, siya lang tinignan, wala. Siya nag-appoint yung pupunta ron eh. Ngayon, sabi naman dahil alam ko, nung araw si Senator Lacson, bilib ako, at fighter yan. Kaya ako binuto rin. Asan na yung imbitasyon niya? Pakita ko sa... Ito imbitasyon niya sa akin dahil alam ko na totoo. Nagpunta ako sa kanya dahil nagsalita siya na ang nangyayari sa ating bansa ay, tawag niya ay flooded gates of corruption. Grabe, no? And flooded gates of hell. Yan, magsasalita na ako. Bukang, nung nagpunta ako doon sa kanya, gusto ko tumulong para malaman nyo ang katotohanan. Pwede, sabi niya, pero isubmit mo yung affidavit. Ito yung invitasyon niya, hindi siya makapagsinungaling. Tinatanggap ako, nalalabas sa Senado sa April 14. April 7, ibigay mo yung affidavit mo. Bago ka namin ilabas sa 14. Pagpunta ko, ibigay mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Nagpunta ko ng umaga, walang tao. Nagpunta ko sa Senado, papunta na ako doon, may dumating na sa bahay, same day, andito, kinakansela, umaga pa lang, kanselado na. Tapos sabi niya, hindi raw ako magbigay, ayaw ko raw magbigay ng affidavit. Andito ebidensya. Siya nag-cancel. Tapos siya nagsasabi ngayon na hindi ayaw ko mag-submit. Kaya ako takot sila dahil ayaw nila pinagtatakpan nila ang tunay na magnanakaw. Grabe, no? Hinihingi ko lang, ilabas ako doon, ayaw. Kinansela niya. Nagsisinungaling pa na, ngayon ko lang napatunayan na sinungaling na si Senator Lacson dahil siya nag-cancel ng September 7. Matindi. Sabi niya, siya nag-imbita, dalhin mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Alas 9 pala, kinansel na sa bahay. Dumating na sa bahay ng cancellation. Paano ko isasubmit? So yun po ang totoo. Hindi po ako marunong magsinungaling para malaman niyo lahat. Grabe. So, ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat at lahat ng mga nagsasalita, binabati ko kayong lahat. Dahil ang liwanag na ang nakawan ng bayan, kinakasuhan na nila lahat. Ito lang nakita ko na pinakamasamang presidente ng Pilipinas. Sila na nagnanakaw, sila pa nagbibintang.
Bakit sila tahimik ngayon? Ang salita ng ombudsman. So, hindi totoo ang ombudsman. Bakit tumahimik? Kakasuhan namin. Ngayon, hindi na kinakasuhan si Martin Romualdez dahil ituturo niya si Bongbong Marcos. Maliwanag. Maliwanag pa sa buwan ang ginagawa nila. Kaya ako ay nagpapasalamat dahil patuloy tayo. Maraming umaayos, umaareglo sa akin. Hindi raw ako papahirapan. May pera ka naman, magbakasyon ka na lang. Kung hindi ka tatahimik, papahirapan kami lahat. Wow. Kako, pahirapan nyo na ako, patayin nyo na ako, hindi ko pwede mapagtakpan ng magnanakaw. So, awa ng Diyos, mananalo tayo. Awa ng Allah, mananalo po tayo ito dahil nasa atin ang katotohanan. Asahan nyo po. Alright, grabe guys, no? Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our YouTube channel, MYM TV. Thank you so much, and God bless everyone.